Jim nasa gitnang edad na lalaki. Isinalaysay ang unang yugto ng serye. Nagtatrabaho siya bilang isang police artist. At medyo hindi nasisiyahan sa kanyang pamilya at propesyon. Ang kanyang asawang siyentipiko na si Stephanie. Talagang gumagana ng husto para sa isang malaking kumpanyang pang-agham. Tinatawag na Global Tech, di lang siya ay kasalukuyang nagsasaliksik sa isang misteryosong halaman. Daphne at JJ, ang kanyang dalawang teenager na anak, ay palaging nasa kanilang mga telepono, at walang oras para sa mga aktibidad. Parang nakikipaglaro sa kanilang ama. Nawawalan na sila ng ugnayan, na ang isang tipikal na pamilya ay dapat magkaroon sa kanilang sarili. Sawa na si Jim, gumagawa ng desisyon na, sasamahan nilang lahat si Mama, sa kanyang paglalakbay sa pananaliksik sa Brazil. Para makapag-family time silang lahat, iminungkahi ni Jim iyon. Lumipad sila sa ibabaw ng rainforest ng Amazon. Habang naglalakbay sila, ngunit ang mga bagay ay hindi naaayon sa plano. Dahil sa paparating na bagyo, pilitang lumapag ang eroplano sa karagatan, which is isang taong nagniningning na may maliliit na neon particle. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan ang pamilya ni Jim. Ngunit ang kanilang piloto ay hindi gaanong pinalad. Sa susunod na eksena, nakauwi na si Jim at ang kanyang pamilya. Muling pinamunuan ang kanilang magkahiwalay na buhay. Pagkabalik galing sa biyahe, si Jim ay bumalik sa trabaho sa precinct, kung saan nakikipag-usap siya sa isang babaeng detective. Detective Cho tungkol sa isang kaso. Habang nag-uusap sila, isang lalaki sa istasyon ang biglang kumuha ng baril ng isang opisyal. At itinuro ito sa detective. Nakita ito ni Jim at sumisid para itulak siya palabas. Pagliligtas sa kanya, gayunpaman, pumutok pa rin ang baril. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Detective Cho at nagtaka kung nasaan ang bala. Nagdahilan si Jim at tumingin sa kamay. Nandyan ang bala. Tila, sinalon niya ang bala gamit ang sariling kamay. Nang hindi nasasaktan, laking gulat ni Jim sa nangyari. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang masamang pakikipag-ugnayan. Na-explore kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Tip niya sa security guy. At namamahala upang magkaroon ng buong lugar para sa kanya. Para sa isang oras, pagtatakda ng pitching machine sa 70 milya kada oras. Nakakagulat na nakakakuha siya ng mga pitch ng walang problema. Pagkatapos ay pinapataas niya ang bilis sa 100. 40 milya kada oras, wala pa ring problema. Noon lang ang best friend at kasamahan niyang si George, na isang district attorney. Nagpakita si Jim at binigyan siya ng baril. Hindi mahilig barilin si George kay Jim. Ngunit hindi niya sinasadyang nagpaputok ng baril. At sinalo na naman ni Jim ang bala. Naiwan silang dalawa. In other disbelief sa nangyari kanina. Samantala, nasa dilema si Stephanie. Gusto niyang magkaroon ng masarap na hapunan kasama si Jim. Ngunit hinihingi ng trabaho ang kanyang atensyon. Kailangan niyang tumawid sa bayan para sa isang pulong sa trabaho. Pero grabe ang traffic, walang ibang pagpipilian. Nagsisimula siyang tumakbo. At ito ay kapag siya ay pumunta ng mas mabilis at mas mabilis. She zoomed past cars sa freeway. At namamahala upang makarating sa opisina sa oras. Parang, may mga bagong kakayahan na rin si Stephanie. Bumalik siya sa lab. Sinasabi sa kanyang lab tech KD ang tungkol dito. At pumunta sila sa isang resourcing track upang subukan ang kanyang mga kakayahan. Nagsimulang tumakbo si Stephanie sa track. Itinamay radar gun. Binabasa iyon. Ang bilis ng Stephanie ay nasa 700 milya. Bawat hanay ng kapangyarihan. Sa kanyang bagong nahanap na kakayahan, umuwi si Stephanie para tulungan ang kanyang anak na si JJ. May takdang aralin, dahil siya ay may kapansanan sa pag-aaral. Samantala, dumating sina Jim at George sa rooftop. Kumbinsido si George na may ibang superpower si Jim. Pati na rin, na kaya niyang lumipad. Nag-aalinlangan si Jim ngunit sumuko at tumalon sa rooftop. Sa kasamaang palad, totoo pala ang kutob niya. At bumagsak siya sa lupa. Paggawa ng isang napakalaking tagalikha dito. Pagbangon niya, napatingin siya sa taas ng building. At tumalon pabalik sa bubong. This makes Jim realize na kahit hindi siya makakalipad, kaya niyang tumalon na parang baliw na superhero. Habang pabalik ang dalawang lalaki sa kanilang sasakyan, kumakaluskos ang scanner ng pulis nila. Lalaki pala, na nagnanakaw sa mga tindahan ng alahas, ay hinahabol sa downtown. Nagsisimulang tumalon si Jim sa direksyon na iyon. Naabutan niya ang lalaki sa isang eskinita. Pero bago pa niya masupil, ang kasama ng masamang tao, bigla siyang binaril sa likod ng ulo. Inilabas ni Jim ang bala sa kanyang ulo. Pero dumudugo siya bago nawala ng malay.
Tumawag siya kay George para humingi ng tulong. Kinaumagahan, nagising si Jim sa kama para hanapin sina George at Stephanie sa harap niya. Tinanong siya ni Stephanie kung ano ang problema. At sa wakas ay sinabi sa kanya ni Jim kung ano ang nangyayari shot. Sinabi rin niya sa kanyang asawa na siya ay nakuha superhuman na kapangyarihan. Samantala, kanilang anak na babae, may boyfriend trouble si Daphne sa school. Papunta sa kanya ang class flirt na si Sarah. Nag-aalala, kinausap niya ang kaibigan niyang si Lindsay tungkol dito mamaya. Habang naglalaro si Daphne sa basketball game niya, nagsisimula siyang marinig ang iniisip ng lahat. It freaks her out, kaya tinawagan niya ang kanyang mga magulang para sunduin siya sa paaralan. Daphne noon, sabi sa mama niya, tungkol sa kanyang kakayahang basahin ang isip ng mga tao. This makes Stephanie realize na, kahit na ang kanyang anak na babae ay nakakuha ng ilang uri ng kakayahan. Cut sa susunod na eksena, the Powers call para sa isang family meeting. Natutunan nila na ang bawat isa ay may ilang uri ng kapangyarihan. Maliban sa kawawang JJ. Sa sunod na araw gayunpaman habang si JJ ay kumukuha ng pagsusulit sa matematika. Nagsisimulang lumiwanag ang mga bagay sa pisara, at lilito ang mga sagot para sa pagsusulit. Sa harap niya mismo, ngumiti siya at mabilis na isinulat ang lahat. Sa ibang lugar ay nakilala ni Daphne ang kanyang kasintahan at habang naghahalikan sila, nababasa niya ang iniisip niya. Malungkot siya, nalaman niyang natutulog siya sa kanyang matalik na kaibigan. Lindsay, nagmamadali siyang lumabas, iniwan siya, unsure kung paano niya nalaman na niloloko siya nito. Sa trabaho, si Jim ay gumuhit ng larawan ng magnanakaw ng hiyas, base sa away niya sa eskinita. Pagkatapos ay pinapatakbo niya ang larawan sa pamamagitan ng pagkilala sa mukha, at namamahala upang makakuha ng isang id. Base sa kanyang impormasyon, Detective Cho at ang kanyang kasama, maghanda upang matuntun ang magnanakaw. Bago sila umalis sa kasalukuyan, sabi nila kay Jim na manatili sa likod, since artista lang siya at hindi crime fighter. Nang magpakita ang mga detective sa apartment ng magnanakaw, isang shootout sa sus, and Detective Joe ends up sa trunk ng kotse niya. Nang malapit ng magmaneho ang magnanakaw, dumating si Jim doon. Nagsisimula na silang mag-away, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na sa kanya ang magnanakaw ng hiyas. Sinalakay siya ni Jim, ngunit nakakagulat ang magnanakaw. Natapos at muling lumitaw sa likod. Sinabi ng magnanakaw kay Jim na hindi lang siya isa na may mga superpower. Patuloy silang nag-aaway ni Jim. Hindi kailanman makakarating ng malinis na suntok sa masamang tao. This is hanggang sa mapunta ang magnanakaw sa likod ni Jim. May nakatutok na baril sa leeg niya. Biglang may tumunog na putok. Buti na lang galing kay Detective Cho. Ito pala, she managed to get out of the trunk at barilin ng masamang tao. It revealed na hindi niya nakita si Jim's superpower. So she tells him to leave bago magsimula ang internal affair. Nagtatanong. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang morgue, kung saan isang misteryosong lalaki, na nakakagulat na boss pala ni Stephanie, mula sa Global Tech. Sabi ng kasama niya, Morgan yan. Dapat nilang patayin ang taong nasa likod ng pagkamatay ng magnanakaw. Sa susunod na araw, patuloy na sinusubukan ni Jim na labanan ang krimen. Sa pamamagitan ng paglukso sa isang pagnanakaw sa bangko, napadpad siya sa isang eskinita, kasama ang mga magnanakaw na nagmamaneho ng van para sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang ihinto ang van, ngunit sa halip ay masagasaan. Pansamantala, Stephanie at ang lab assistant niyang si Katie, magtrabaho sa pagkuha ng sample ng tubig mula sa ilog ng Amazon, kung saan nangyari ang pagbagsak ng eroplano. Iniisip ni Stephanie yon. Ang tubig ay may kinalaman sa kanya at sa kanyang pamilya. Superpower. Sabay uwi sa bahay, si Stephanie ay nagsimulang gumawa ng mga gawaing bahay sa sobrang bilis. She then believed na may oras siya para sa lahat. Samantala, anak niya si JJ, nagsisimulang gumawa ng mas mahusay sa kanyang mga pagsubok. Kasi parang pamilya niya lang. Super brain power na niya ngayon. Isang araw sa library Daphne. Ito ang kapatid niya. Pag-aaral ng mga komplikadong teorya ng trigonometria. Nagulat siya nang makita siya doon. Bilang siya ay hindi kailanman sa pag-aaral. Sa wakas ay bumukas si JJ para sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. But he does confess na hindi niya sinabi sa parents nila. Dahil proud na proud sila sa kanya. Pagkatapos niyang gumawa ng mabuti sa mga pagsusulit, feeling bad sabi ni Daphne itatago niya ang sikreto niya mamaya. After tumunog ang bell sa teacher ni JJ, tinalikuran siya ng pagdaraya sa mga huling pagsubok.
dahil laging bagsak ang bata sa kanyang mga pagsusulit sa matematika. Pero ngayon nakakakuha na siya ng straight A. Bilang tugon ay hinaypan siya ni JJ, na may ilang komplikadong pag-uusap sa matematika. Ngunit gusto pa rin ng kanyang guro na makausap ang kanyang mga magulang tungkol sa panloloko niya. Afterward kinausap ni Jim si JJ tungkol sa mga pagsubok. Nakakalungkot JJ. Nakukuha ang impresyon na iniisip ng kanyang ama na nanloloko siya. Masyadong at bumabagyo. Kinabukasan Morgan, ang lalaki mula sa morgue, na kaibigan ng isang patay na magnanakaw, papasok sa police station, at kausap si Detective Cho. Tinanong siya nito kung may napansin siyang kakaiba, o hindi karaniwan tungkol sa magnanakaw sa bangko na binaril niya noong nakaraang linggo. Napansin ng detective na may mali sa isang lalaki, so sabi niya wala siyang napansing kakaiba. Pansamantala, si George ay gumagawa ng ilang gawaing pulis. May sketch na iginuhit ni Jim, ang mga magnanakaw sa bangko. Nagpunta pa sa isang bangko na pinaniniwalaan niyang target ng magnanakaw. Next, habang pinapakita ni George ang sketch sa ilang guards, ang mga goma sa bangko ay nagpapakita ng kanilang mga baril. Nagtago si George at tinawag si Jim. Bagaman, nagawa niyang ipaalam sa kanyang kaibigan ang tungkol sa pagnanakaw. Nahuli siya ng mga magnanakaw at itinulak sa kanilang van. Buti na lang at dumating si Jim sa eksena sa takdang oras. Sa simula ay nasagasaan siya, but then recovers his composure, hinawakan ng van at itinapon. Tapos na ba? Tinulungan ni Jim si George palabas ng van. Tulad ng pagpapakita ni Detective Joe para tugisin ang mga magnanakaw. She is still clueless tungkol sa kanyang kapangyarihan. Cut sa susunod na eksena. Pinag-aaralan ni Stephanie at Katie ang tubig. Nakuha nila mula sa Amazon. Labis na ikinagulat nila. Napagtanto nila na walang espesyal tungkol dito, na humahantong sa kanila na magtaka kung ano talaga ang maaaring pagmula ng kanilang mga kapangyarihan. Samantala, umuwi si Detective Joe sa kanyang apartment. Andun si Morgan naghihintay sa kanya. May telekinesis pala siya, at ginagamit ito para sa call siya. Tanong niya sa kanya, who else knows na yung bank robber na binaril niya last week? Nagkaroon ng kapangyarihan. Sinabi ni Joe na wala siyang alam tungkol dito. Hinayaan siya ni Morgan na bumagsak sa sahig. Ngunit pinilit niyang itutok ang sariling baril sa kanya. Nagsisimula ng matakot si Joe. At paglabas ni Morgan ng apartment, isang putok ng baril ang nasaktan. Pinapatay daw ang detective. Pagkatapos ay tinawag niya ang boss ni Stephanie sa Global Tech. Sinasabi sa kanya na ang lahat ay inaalagaan. Cut sa susunod na eksena. The Powers attend a friend's wedding. Isang grupo ng mga magnanakaw ang bumagsak sa kasal. Hinihiling sa lahat na ilagay ang kanilang mga alahas sa isang kahon. Gayunpaman, kinuha din ng mga magnanakaw ang wedding ring ni Stephanie. Ngunit nagpa siya ang mga kapangyarihan na huwag gamitin ang kanilang superpower para makabalik sa mga magnanakaw. Napagtatanto na itataya nila ang kanilang buhay. Susunod na araw, nakuha ni Stephanie ang pondo para sa kanyang pananaliksik at pandaigdigang teknolohiya. Ngunit siya, sinabi sa kanya ng boss na bilang bahagi ng pagpopondo, kailangan nilang suriin ang kanyang sample ng dugo para sa mga layunin ng seguro. Nasa kumpanya na ang kanyang sample, tulad ng kinuha noong nakaraan para sa isang katulad na proyekto. Napagtanto na ang kanyang amo, at malalaman ng iba ang tungkol sa kanyang superpower. Kapag nasuri ang dugo, may plano si Stephanie para palitan ang sample ng dugo niya kay Katie's. Sa susunod na eksena, si Daphne at ang tatay niyang si Jim ay nag-uusap tungkol sa mga nangyayari. Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula kay George tungkol sa isa pang kasal na malamang na ninakawan. Sa makatuwid, na mayroon siyang ilang emergency na trabaho sa kasalukuyan. Pagsisinungaling ni Jim sa kanya. Gayunpaman dahil nakakabasa ng isip si Stephanie, natututo siya tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, si Stephanie at Katie ay nasa Global Tech para palitan ng ilang sample ng dugo ni Stephanie. Si Katie ang may bilog na mapa. Kailangan lang pumasok ni Stephanie nang hindi bumabagal, o makikita siya ng mga kamera. Bukod pa rito, kailangan niyang mag-swipe ng keycard sa isang punto. Nagagawa niya iyon, at lampasan ang mga gwardya nang hindi napapansin. Pagkatapos ay matagumpay niyang na-swipe ang mga sample ng dugo. In the meantime, nasa kasal sina George at Jim. Noon lang, nagpakita ang mga magnanakaw at sinubukan silang supalan ni Jim. Sa panahong ito, nabaril siya ngunit hindi umaandar sa kanya ang mga bala. Naniniwala ang mga magnanakaw na si Jim ay isang pulis, nakasuot ng bulletproof vest, kaya sinubukan nilang tumakas ngunit hindi bago niya sinuntok ang isa sa
Wala silang malay. Lahat ng magnanakaw at Jim ay sumugod kay Daphne, na nasa venue para tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang ama. Tila, sinusubukan ng kanyang ama na labanan ang mga kriminal ng mag-isa. Nang makita ni Jim na lumalayo na ang mga tulisan, sa pamamagitan ng isang lubid, tumalon siya sa isang gusali, at nagawang hawakan ng isa sa kanila sa binti. Bumagsak ang magnanakaw. Bumaba sa isang paparating na kotse ng pulis, ngunit nakakagulat na nakaligtas. Pag-uwi ni Jim, hinihintay siya ni Stephanie at Daphne. Galit sa kanyang pagsisinungaling. Tila, nangako sila sa isa't isa, na hindi nila gagamitin ang kanilang kapangyarihan. Hanggang sa malaman na talaga nila ang nangyayari sa kanila. Sinabi sa kanila ni Jim na sa wakas ay ang kanyang kapangyarihan. Hayaan siyang maging taong gusto niyang maging. Sa susunod na araw sa trabaho, sinabi ni George kay Jim na kailangan nilang bitawan ang magnanakaw. Nahuli si Jim kahapon, since wala silang ebidensya. Gayunpaman, wala si George ng singsing ni Stephanie, na narecover sa pinangyarihan. Pansamantala, tumatawag ang Global Text Boss sa isang empleyado. Nagtatanong kung nasa building siya noong isang araw. Dahil ginamit ang kanyang card para ma-access ang lab. Napagtanto namin na ang card ay ninakaw ni Stephanie. Para pumasok, ngunit ang empleyado ay walang alam tungkol dito. Mamaya pinagmamasdan ng amo ang CCTV footage. Ngunit walang nakikitang tao. Gayunpaman, napansin niya ang blood vial ni Stephanie. Mabilis na nawawala, at lumilitaw sa refrigerator ng labs. Ngayon ay naghihinala ang amo kay Stephanie. Nang gabing iyon, dinala ni Jim si Stephanie sa hapunan, sa bubong ng isang restaurant. Sabay silang sumasayaw, at muli siyang nag-propose sa kanya, kasama ang kanyang na-recover na engagement ring.